second year, 2 years of our relationship, may kiliti, may drama. Kilig, syempre. Ganon kilig. Nung bandang huli, inisip ko sa sarili ko, ang laki ng tanda ko dito. Imagine 30 years at 30 tanda ko. years. Paano ang sex life mo ngayon? Yun ang gusto ko malaman. Alam, Si honestly, Mama Rene ba? Tatawa pa ng masahistas. Of course, icon ka na, living legend ka na, pero maraming nagsulpot ang mga design. Sa mga sikat ngayon, meron bang ina-admire or gusto ni Mama Rene yung works? Na-hurt ka ba pag... I'm sure narinig mo ito, sinasabi ng iba na hindi ka na uso, laos ka. Naalala ko nung pag may mga binibining Pilipinas, so parang may mga alaga ka, dahil mo Naku, dinadamitan. iniyak. So may alaga ka ba na nanalo, sumikat, tapos iniwang ka doon? Sino artista ngayon yung pinapagpantasya mo? Yung hindi ka makipag-sex bukas na bukas? There are times kasi na I'm searching for more words from the Bible, more enhancement, enlightenment. Ito na yung kaharap mo na ang Panginoon. Anong sasabihin mo para papasukin ka na sa lahat? Hi, hello everyone! Andito ngayon kayo, kasama ko at kasama ng aking mga kaibigan at mga kamag-anak, mga kapatid dito sa amin sa San Juan, Batangas. At dito ay may maliit lang naman na kasayahan na ginaganap. Ito po yung aking kaarawan. Lagi po itong aming ginagawa taon-taon, basta't birthday ko, dito po ako nagse-celebrate dahil syempre, ito yung aking emotional trip to my town, San Juan. At dahil dito ako pinanganak, proper lang naman na I share my life with my town, San Juan, Batangas. Eto, kasama ko dito, yung aking mga kamag-anak, matanda, bata, dalaga, binata, bakla, at kung ano-ano pa. At ang aking mga kaibigan galing sa Manila na talagang they took time para umuwi dito at ipakita kanilang outpouring love. Yung love talaga na nagbubuhat sa kalampuso para sa akin. So, eto sila. I hope they're enjoying my kaunting handa. And sana nandito din kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Meron din ako sa inyong birthday treat. At ito naman, itong interview sa akin ni John Sweet Lapus. At dito, napag-usapan namin the history ng aking kabaklaan, kung bakit ako naging isang akla, at kung paano ako naging maligaya bilang akla, at ang aking kalungkutan na isang akla. Pakikita po niyo, maririnig po niyo yan. Tigit sa lahat, matutuwa kayo habang dinidiscuss namin, habang pinag-uusapan namin ang buhay ng isang bakla. At ako po yun. Kaya, manood kayo, sigurado matutuwa kayo. I love you all. Happy birthday to me. Oh my God, ano ba ito? Kala ko tapos na part 2 lang naman ang usapan na. Bakit nandito ka pa? Surprise! Oh, eto na. Siyempre, Bakit nagbaliktad? siyempre, susulitin ko na yung pagkakataon, bihira tayo magtsikahan. Teka muna, Gusto ko naman bakit ikaw sa naman programa interview mo tayo ko. magtsikahan? Wala man akong gamit katulad itong sa'yo, pang mayaman yung mga gamit mo. Sabagay. Ako cellphone ko lang ginagamit alam naman si ko. Chris Biolago. Diba? Tsaka syempre, love ko si Chris, matagal na yung magkaibigan. Naisip ko mag-party, interviewin ko na nung binigyan mo talaga ako ng jacket. Feeling ko after ito, bibigyan mo na naman ako. Marami Ito. Nakita ko marami. Ito kasya sa iyo. Nakita ko na braso pa lang hindi nakasya. Doon sa mga nakatiklop, may sure. jacket na para sa Marami akin. dyan. Dahil hindi mo ako kilala, haharbatin kita na mga ibang Ang jacket. susunod ko sa iyo, mga nagkikintama. Oh, di ba? Go! Yeah. Might as well. So, eto na. Naghanda ako ng mga katanungan para Will sa be iyo. nice to me, ha? Oo naman, kasi parang ang tagal na natin kakilala, pero hindi kita na personal level na tanong. Ganun ba yun? Oo. Akala ko So, like ito ngayon, parang kausapan. Kami, ang sa kabakla, alam na may long time jowa, si Mother Ricky. Si Mama Rene, wala. Nagkameron ako for 8 years. Ano nangyari doon? Straight. Nagkilala kami sa Manila Hotel. Okay. kasi So, waiter siya doon. Ganun. Waiter siya doon kasi may fashion show ko. Tapos akala ko naman, nagpapalitrato siya sa akin dahil celebrity, dahil ako ang designer doon.
Yung mga bakla doon, ang mga pinipili, yung mga waiters sa mga bagets, tingnan, mga cutie-cutie. Ito, bakit, sino ito matangkad ito na maitim? Kasi mahilig ako sa maitim Saka matatangkad. Kulay Pinoy. O matatangkad. Saka yung parang nababanaag mo ang kalakihan ng isang pag-aari ng isang tao. So ngayon, after that, sige, ito number ko. Tinawagan ako. Ay, interesado sa akin. Pero that time kasi wala na ako talaga nawala ang pag-ibig ko nung nagkameron ako ng boyfriend for matagal na yon. Gwapo yon, Richard Mande ang itsura. So how many years itong si waiter? Ito, After. ay nako, tagal, decades, 1 decade ata ito. Tumulbukulit ang puso mo. Pero oo, talagang ang feeling ko, parang I was not meant to have a relationship with anybody anymore. So, okay lang. Ang dasal ko lang sa Diyos, Lord, basta't nandiyan ka, okay lang, kahit wala akong kasamang tao, and etc. Eto, biglang dumating. Parang natuwa ako. Hindi ko maalam kung bakit na naman ako natuwa. So sabi ko, wag ka na mag-waiter, mag-aral ka nila, pag-aralin kita. Tapos ang ganun, tapos tumulong ka sa magulang mo, and etc. Oo, sige. So ayun, naging matiwasay, matino ang aming pagsasama. 8 years matagal yun. At saka tinanggap siya ng magulang, ang mga family ko. Ako naman tinanggap din ng family dahil sa ganda ko ba naman ito, alam mo, hindi ako tanggapin. So ano nangyari? Ba't So, kayo, wala ba't 8 lang. years lang? Ba't nag-break kayo? Kasi yung during the second year, 2 years of our relationship, may kiliti, may drama. Kilig, syempre. Ganon kilig. Nung bandang huli, nisip ko sa sarili ko, ang laki ng tanda ko dito. Imagine 30 years na 30 tanda ko. years. Oo, sabi ko, tingin ko naman dito, straight ito. Mangangailangan din ito ng katawan ng babae. Kailangan din ito butas. Ako wala akong maibibigyan na butas dahil Meron naman. pero hindi ko pinagagamit. Kasi very precious. Ako nag-attempt ako sa 3 jowa ko, nasasaktan ako. Kaya Ikaw? tinanggap ko ng katotohanan na forever virgin ako. Well, at least malayo ka sa Ate Aida. Anyway, so yun, okay lang kung halimbawa makipagkaibig ka sa iba, lumabas siya doon na hindi ko alam kung whatever happens to him outside of my Peripheral vision. peripheral vision, okay lang, hindi ako masasaktan. And then, kasi he is entitled for his own happiness. So ayun, then habang nagtatagal, ako ang nawo-worried paano ito? Anong future meron ito? Hindi ko naman ito mabibigyan ng mana dahil hindi naman siya mahilig dito sa aking career, sa aking negosyo. Mahilig siya parang tourism, parang ganun ang drama niya. So, okay lang. And then, finally, nung dumating na yung one time in May, aalis kami, supposed to be may show ako sa Portugal. Nung hinahanap ko yung kanyang passport, akin ang passport mo, paangas na sinabi, hindi, ako na bahala. Ako na ang bahala sa akin. Hindi nga pwedeng kong bahala kasi kailangan isasabit ko na sabay-sabay lahat. Ayun, doon nag-umpisa, nagalit agad siyang ganun. Umalis siya. Nung pag-alis siyang ganun, di, kiber. Pero hindi ako bumalik. nasaktan. Hindi na. Wala, Hindi na kayo nagkita after ni Honey. hindi. Nakikita ko na lamang siya, may nagbabalita sa akin, may mga kasama siya, na yung mga silahis ko, mga kaibigan, nakasama niya. Baka bakla rin to, hindi kaya? Well, siguro, kung whatever siya, hindi ko na inalam. So, sabi ko, kung ano man siya, kung silahis man siya o lalaki siya, at least hindi niya pinadama sa akin na siya ay silahis. Ang pinakita niya sa aking imahen, siya ang magiging ama ng aming magiging anak. So, yun lang. And then ngayon, well, may mga times naman na tumatawag, nagpapa-thank you. At, So siya yung last jowa mo. last May ang aming pagsaseparate. Paano ang sex life mo ngayon? Yun ang gusto ko malaman. Alam, Si honestly, Mama Rene ba? Tatawag pa ng masahistas? Hindi Call boy? Paano? Alam mo, sa totoo lang, paranoid ako, number 1, ikalawa, kasi nga, biglang nag-increase ng 500% ang Ate Aida. Parang natakot na ako doon. So ngayon, imagine mo, tanda kong ito, magkakasakit pa ako ng Ate Aida. Parang niisip ko na rin yun. And besides, So hindi ka na nakikipag-sex since wala last wala year? talaga totoo. Ito walang hipokritahan. Tapos ikalawa, yung palibasan, tumaas masyado ang aking spirituality. So, Feeling mo masama makipag-sex? parang hindi kita minamatay, hindi kita nilalait, whatever. Kasi ang feeling ko kasi after sex sa akin, parang I feel
remorseful. Parang may ano sa akin, may pag-uusig ng aking budhi. Pag nakipag-sex ka sa hindi mo mahal, yung mas sinasabi mo? Not, well, O basta, pag nakipag-sex ka sa kapwa mo lalaki, feeling mo masama? ang feeling ko kasi, magmahal ka, okay lang. Pero pagka, Sex if you na? nag-act na, nagkameron ng action, na ganun, yun ang feeling ko. Pero of course, sa inyo ha, Old school ka nga, tsaka Oo. masyado kung ano yung spirituality mo. Oo. Naintindihan ko naman yun. Oo. Baka kasi bumaba na rin yung sex libido ang mo sex siguro. libido ko, wala na talaga. It comes with age yata, no? Oo. Siguro ang aking female hormones baka active. Baka. Kasi sabi mo, okay lang sa iyo yung sir, okay lang sa iyo ang ma'am, pero mama ka pa rin yung tawag sa iyo. Oo. So technically, parang ang feeling mo, babae ka pa rin Oo. nung ano mo. So, pag umiihi ba si Mama Rene, nakatayo, nakaupo? Ay, nakatayo ako. see. Kasi So- kasi nandidiri ako umupo O, doon yun sa... ang nga sinasabi ko sa iyo. So, parang mahirap talaga ngayon na, alam mo ba na may mga mukhang lalaki, pero pag umiihi sila, paupo. Oo, talaga naman eh. Correct. May mga tunay na, hindi lang mukhang lalaki, mga tunay na lalaki Correct. na nakaupo so, sila. but it doesn't make them bakla. Yung Oo. sinasabi, pinag-uusap. Oo, Iba na, hindi naman yun. Ibang-iba na talaga Diyos ko yung ngayon. posisyon ng pag-ihi, hindi na yung Correct. issue kung babae ka o lalaki o bakla o tomboy. Eh, pero isa nga ngayon, yung akala ng iba, ganun yung ngayon, old school Ay, na hindi. thinking. Ano na yun? Super old na Oh, yun. ito sa pagiging designer naman. Of course, icon ka na, living legend ka na, pero maraming nagsulputan mga designers. Ano masasabi mo sa kanya? Ganun lang yan. Para ako, nung sumulpot din ako noon, maraming mga living legend na noon. Na- Sila Pitoy, sila Oreo. Kaya, kung sino man yung dumating na bago, I welcome them. Kasi they're entitled. And kung nandoon sila para sumikat as a designer, kung bumagsak sila as a designer, well, ano yun? Sa mga sikat ngayon, meron bang ina-admire or gusto ni Mama Rene yung works? Nakikita mo, ay gusto, magandang gawa nito. Sino? Marami naman. Positive naman to, pwede mo silang banggitin. Oo, kasi kahit negative, sasabihin ko, alam mo naman ako how vocal I am. Huwag naman baka Hindi. okrayin ka nila. O, sino na lang sikat ngayon? Si Paul Cabral, gusto ko ang trabaho niya. Okay, sino Talaga, pa? I won't be surprised kung bakit yung mga last decadas ng mga first ladies sa kanya Sa kanya. nagpupunta. Sino pa? Bilib yung naman ako mga sa works? kanya. As businessman, at maganda mga gimmick, siyempre nandun kasi si Archie Baltasar at tutulungan niya si Yung gwapo. Francis Libiran. Libiran. Mm. So, maganda ang kanyang packaging, maganda ang kanyang May mga sense, may candle na nga ngayon, gulat ako. Oo, maganda siya. Saka imagine nag-produce sila na doon sa isang grupo na sikat na mga anong pangalan nga ng grupo na yon ng isang men's group ginawa nila sa Araneta, puno yun successful Fashion yun. show? Fashion show at concert. Magaling sila sa gimmick na ganon. Si SB19. SB19. Yung sa SB19, magkasama sila doon. And then, sino pa ba ang marami silang mga young designers dyan na nagsusulputan na kilala ko sila by face, pangalan, sorry kasi ang dami-dami yung magagaling hindi ko kayo matandaan. Doon sa TernoCon, marami nagsulputan doon mga winners na type ko. And then, kasi ako, president ako ng Fashion Institute of the Philippines, maraming mga winners kami doon na magagaling na talaga sila. So far, ngayon, as of now, yun ang natatanda ko. Pero syempre, dapat sina Raho, sina Retayala, may mga clients sila na gustong-gusto ang kanilang mga style. Nakakakit ka ba pag, I'm sure narinig mo ito, sinasabi ng iba na hindi ka na uso, laos ka na. Hindi naman ako naaapektuhan sa ganyan kasi Dahil? may mga customers ako So kumbaga, siguro hindi lang, you are not just as an active before na sa narinig pangalan mo sa TV, sa pelikula, sa mga beauty contest, pero hindi ka nawala ng kliyente. Parang Hindi, iba at sinasabi isa mo. pa, hindi lang client. Sa loob ng isang taon, ay average ng 5 shows abroad. At itong fashion show na ito, hindi tulad ng mga kiniklaim na ibang mga designers na pag nag-show sa abroad, big shows. Well-curated ito, well-organized fashion shows. Saka usually, sponsor to ng PAL, sponsor to ng DOT. Yung last ko nga, Pagcor. I mean, pagka in-sponsor ka ng mga
mga tatlong ganong malalaking entities. Ibig sabihin, yung show mo, totoong show. At saka dito sa Pilipinas, miyat-miyat na lang. Minsan nga, there was a time, siguro for 7 consecutive months, may show akong ginagawa. So, dahil din ba sa age mo, kaya medyo nagbawas ka ng trabaho? Hindi rin naman Basta dagdagan nga Hindi lang ako, kasing ingay. Nung araw? Okay, nung araw. Kasi nung araw kasi, ang exposure kasi noon, television. And television noon, syempre, yun lang ang pinapanood ng tao. Ngayon, wala akong kaagaw sa publicity. Ang mga young designers doon, hindi makapenetrate sa TV. Hindi tulad ngayon na kahit sabihin mong may social media ako, yung mga young designers, Mas malakas sa social media. Oo, ang sitag nila. So, I don't feel na laos ako. May naalala ko nung pag may mga binibining Pilipinas, yung parang may mga alaga ka, dahil mo dinadamitan. Ako, yun, doon at the heights of my publicity. Kasi noon, pagka na-televise ka na noon sa ABS, you're made. Tapos ngayon, pagdating na ng kwan, ang sipag-sipag ko noon. Imagine, Parang sa isang binibining Pilipinas, halimbawa, parang yung 5 winners, parang 4 doon, alaga mo. dahil hindi lang yun, halos lahat, there was a year na halos lahat ng Miss, yung mutya ng Pilipinas, Miss Young Philippines. Yung dinamitan mo, yun ang Philippines, mananalo. Lahat aking, hindi lang dinamitan ko, ako ang nagsali. Although walang management contract sila sa akin, pero enjoy na ako na mag-discover, then put them in the contest. Tapos i-package ko sila, ganon. Wala ka palang kontrata sa kanila. Wala. Like, ngayon kasi may kontrata na. Wala. So may alaga ka ba na nanalo, sumikat, tapos iniwang ka din? Ay, hindi, wala. In fairness kina Melanie, So hanggang sa nag-retire sila, alaga mo sila, parang gano'n. Kaya yun ang pagkakaiba ko sa mga gays na nagsasali sa contest at ginagawa nila, kino-commercialize nila yung relationship nila. Kami, ang aming relationship, it goes beyond designer-talent relationship. Kaya tinawagan nila akong mama nag-umpisa kina Melanie. Naramdaman nila yung mother care ko. Financially, wala ako noon. Maraming kailangan, pero kahit pa paano, nairaos namin yun. Napagtulong-tulungan namin lang ang kanilang pagsikat, ang kanilang pagkapanalo. Ipakikilala ko sila sa inyong isa-isa. Ang Beyond Beauties, alam naman nyo pag sinabing Beyond, di ba? Mas nakakahigit sa tunay na ganda. So, unahin ko nung muna sila. Si Nadia Presa po, isang fashion designer. Magaling po yan. Nagtagal ho yan sa Amerika. At syempre, ang aking kaibigan ho na nagregalo sa akin yung pork na pangkilay, si Teng Roma. Si Lumuna. Ay, ako si Lu Bunyi Pareha. Ano ako, sa Emphasis Salon din. At saka nanalo ka sa... Nanalo ako sa Look of the Year. Wag na yung year. Ayun din. 89. Hello po, my name is Patty Betita, Binibining Pilipinas International 1991. Thank you. Hello, good afternoon. I'm Desiree Verdadero, Miss Universe 1984 third runner-up. Magandang araw! Ako po si Jem Padilla, Binibining Pilipinas Universe 1990. Hello, Philippines! Happy ito po. birthday, Mama! Yeah, thank you. Yes, ako po si Jeanette Fernando Dizon, Binibining Pilipinas Tourism 1993. Hi, magandang hapon. I'm Gladys Dueñas. Uy. Oy! Oy! Binibining Pilipinas International 1995. Hi, I'm Sharon Hughes Bijones, 1982 Miss Young Philippines. Good afternoon. I am Dang Cecilio Palanca, Binibining Pilipinas Universe 1979. Ay, line of 7. Hi, I'm Chiki Brosas Han, and I'm Binibining Pilipinas Universe 1975. Fourth runner-up in the Miss Universe. Hi, I'm Emma Yuhiko. I'm Mutya ng Pilipinas Tourism, 1977. Yes. At ako naman po si Sarah Jane Paes Santiago, Binibining Pilipinas Universe 1989. Hi, I'm Suzette Nicolas Arias Gado. I'm
I was Mutiana ng Pilipinas World 1981. Hello, good afternoon. I'm Dana Narvade Silverio, Mutianang Pilipinas World 1988. Ako po si Mehmet Nachor, 1984, Binibining Pilipinas Maha. Kaya hanggang ngayon, yung tingin nila sa akin, hindi ko sila ninegosyo, hindi ako manager nila. Ako yung nanay nila. So, ganun na naging relasyon namin. Oh, sabi mo nga hanggang ngayon, so, I'm sure marami ka naman ipon. Kayo na nga pupunta ang empire ni Mama Rene Salud. Oh my God, let's not talk about it. Wala ka naman anak, may pamangkin ka ba? Kapatid na pagmamanahan marami ito? akong kapatid. We are 8 siblings. Meron ka Lahat ba, buhay pa kami. may kapatid ka ba na interesado ngayon sa fashion? Ay, pamangkin at least na pwede mong imana to? Nga, may pamangkin sa interesado magmana ng aking kanto. Although kapatid ko, si Marivic, she's with me, she helped me, tsaka yung aking sister-in-law na isa, si Sita. Kung ano mangyari sa akin, at least nandun sila, pwede nilang pagpatuloy ito. Tapos yung mga properties ko naman, to be distributed equally amongst my Siblings. Usually ganun yan. Sibling, kung Ganun buhay pa, naman. siblings yan. Gano'n naman. Yun na. So, parang if ever i-co-create na lang to, kung mga wala talagang Oo. magmamana, parang ano yan, di ba pag, ano ba yung ganyan? Parang yung si Versace, namatay, Oo. pumalit yung kapatid niya, si Kasi ganito Donatella. yan. Pero may Versace May brand Versace pa rin. brand pa rin. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Pwede naman. Pwede ba yung legacy na may Rene Salud brand, pero iba na yung designer? Pwede pa rin yun kasi Sino alam kaya? mo, Wala kang pamangkin na gano'n? Or well, mag-train ka kahit hindi mo ka mag-anak? Marami akong tinitrain. Yun. Marami akong na-train. Like for instance, si Michael Cinco, sa akin nag-umpisa yan. Pero may sarili na siyang Hindi, brand. ibig sabihin marami akong nagtitrain. Sana meron ka na talagang Meron diyan na pero ang importante kasi, lalo dito sa Philippines scene, hindi na yung designer ang importante dito. Importante yung iyong mga iyong craftsmen, ang iyong cutter, ang iyong mananahe. Andun yon, trained na sila. Kung alam na ng kapatid ko kung paano sila aandarin, sila patatakbuhin ng shop. So, pwede na silang kumuha ng designer na unknown, na magaling mag-drawing. Kasi ngayon, ang designer, alam mo, drawing lang. Kaya, suggest ko nga sa iyo ngayon na habang nandiyan ka pa, namamayag pa ka pa, matatas ka pa, baka it's about time na mag-train ka na ng assistant mo. Actually, marami ako. Para kung sakaling dumating, may ganun ka. Ilan yung ganun mo na bakla na any moment, of course, knock on wood. Pag dumating ang takdang araw, yung dalawang kapatid mo na nagmamanes, may maiiwang designer. At meron pa rin Rene Salud House of Fashion. Meron akong isang illustrator, si Dennis. Yun. Tapos, merong may mga katulad doon sina Joseph Palma na sikat na ngayon sa mga artista, siya ang gumagawa. Pero siyempre, hindi ko siya pwedeng kuhanin dito. So, may sarili siyang gano'n. Kasi sayang yung brand name na Rene Salud. Kasi dito sa Pilipinas kasi, it has been customary, katulad nila Pitoy Moreno, nawala na rin. Kasi nga, walang pumalit. Kasi nga, wala kasing ganun kadaling pumalit Kahit pamangkin niya, napapag-aral niya yung kanyang pamangkin sa Paris. Pero still, hindi sa galing niya. Hindi sa galing kung parang hindi tinanggap pa rin ng tao. Gusto parang pa rin nila si Pitoy pa rin. So, mapupunta na lang sa museum eventually. Ganun na nga ang mangyayari. At saka, kung may magpatuloy man ng brand, siguro parang business venture na lang. Hindi na yung katulad ng aming ginagawa na is a combination of art, business, and, happiness. Ito, usapang ganda naman. Total, aminado ka naman na may mga pina-enhance ka sa mukha mo. So, ano-ano? Doktora, alam ko, ilong mo, sure ako. Ang ilong ako. Kasi nung nagbabalibol nga tayo, tinatakpan ilong mo. mo. Natural yan. Ang peke sa akin, baba. Inaamin ko na. Alam ko, wala kang baba noon. Kaya kanina sa picture, nakita ko, sabi ko, parang iba na siya. Kasi nung tumaba ako, mama, so nagmukhang plato, si June De Leon na nagsabi. May isang major show ko doon sa Folk Arts Theater. Si June De Leon na nag-pictorial sa akin for the press release and poster. So, ano sabi? Ano ko? Tumaba ka, no? Parang nagplato, magpababa ka para may profile ka. So, tumatak sa utak ko yun. So, cut ko, nagkaroon ako ng doktor response. So, anong gusto mong pagawa? Baba! Yun ang una kong sinabi. Ganito yon. Noong araw kasi, ang gusto ko, ganon. Tapos, wala akong panga. So, wala akong baba.
ang sama ko, hindi ako kaya hindi ako nanalo sa beauty contest sa araw. So, ano mga pinalagay mo? Panga? Sinubukan ko na Anong una? ito, Baba. ini tinaniman, nagtanim dyan. Pare, ako din, tanim to. Tanim. Ini, after 1 week, gumagano ako, sabi ko, parang may lasa. Pala, nagnanana, namaga, na-infection. Kasi, hindi ba sinabi sa akin ng doktor na huwag kakakain ng bagoong? Kumain ako ng bagoong, di namaga. Nung pumunta ako sa kanya, pinahiga agad ako, tinanggal. So, in other words, wala na, na-discourage na ako. Kasi wala pa naman mga fillers doon eh. So ngayon, may baba ka na. ngayon, hindi. Nagpunta ako sa dentista for 6 years. Pinaayos ko ito. Braces. Hindi lang braces. Yung nag-TMJ ako, yung Yung aking bakal, panga, di ba? inangatagan yan. Tapos, ang taga, sakripisyo yun. May susuot kang bakal yun ba yan? Hindi, wala naman. Walang bakal. Brace. Braces lamang dito sa loob. Tapos, kasi puro gilagid ako noon eh. Pag ngiti ko ganyan, ang gilagid ko, abot na sa ilong. So ngayon, ang ginawa nila, kinastas, ginupit. Binawasan yung gilagid mo. Gilagid para tumahawa Lumaki yung ipin. So, tapos then eventually, naramdaman ko, yung ngipin ko parang, ay, oo nga, ano. At habang umaangat din ang aking cheekbones. Tapos, at that time, ang ilong ko, pinagawa ko ganyan kalaki. Kaya ang taray-taray kong tingnan. Wala na nga akong baba, wala pa akong panga. Puro ilong. Tapos puro ilong. Baka Ang bruha. Oo, at ang mata, So, habang tumataas itong aking ngipin, itong aking ilong tumutusok dito. Go na naman ako sa doktor. Bawas ilong. Tanggal ang ilong. Tinanggal. So, for a while, hindi ako nagpalagay. Inantay ko muna yung resulta. Napansin ko, ay, nade-develop ang aking cheekbones. At saka, nagkakameron ako ng korte ng mukha. Nagmumukha akong korteng bigas na. Pa-heart. Pa-heart. So, ayun. Yun ang nangyari. Tapos, Mata, dati alam ko, chinita ka eh. Nagpa-deepset ka, no? pero nagsisisi ako. Dahil, nangingitim. Hindi yan. Hindi sa dipset ako nagka-problema. Sa dipset, hindi ako masyado eh. Hindi Saan ako, nagka-problema? ang dipset ko, hindi dito sa uka. Dito ako kinuha na sa kilay. Dito ang problema ko, yung sa ilalim, yung eye bags. Natural lang man may eye bags. Ining, ang sama na nangyari sa akin. Kasi nakita mo, kirat ito. Kasi nasobrahan. But anyway, sabi ng doktor ko, gagawa natin ng paraan yan. Para pagdating ko ng 80 years old, iba ng itsura. Ano yung itsura mo? Tsaka ito parang, gumanong, Dito. ano yan nilalagay? Fillers din ba yan? Wala akong fillers. Hindi ako fillers. Parang Kasama yan, kasama yan sa pagtambok ng pisngi ko dito. nung inayos, tumambok Inayos din na tumambok ko dito. Dati, pagka... Akala ko may ini-inject Hindi, din yan. wala. Mga ano. Hindi, ayoko mag-filler. Sabi ko, ayoko. Magmumukha akong matrona. Oo. So far yun pinagagawa sa akin. Tapos ngayon, ano pa pinagawa ko? May pagagawa pa ako ito. Oo nga, double chin mo, sabi mo, tatanggal yung bago mo. Ito, gusto ko ito magpahiwa dito tapos ganyan. O yun ang gusto ko talaga. Ako napasi ko, maganda ang legs ni Mama. Ano yan? Pareho tayo. Ako yan yung binabayaran. Yan? Oo, kaya naging problema ko. Dinidilaan ka sa leg? Ewan ko kung naging problema mo, payat ang legs ko, tumaba yung upper body ko, may problema ako ngayon sa tuhod. Ay, Mm-mm. ingatan mo ining ang tuhod. Correct. So Oo. kaya sinabihan ako din ako na magpapayat. Magpapayat Kasi ka nga, din. pareho tayo, Kasi magpapayat ang legs natin. Hindi tayo pwedeng lumaki. Ako naman, medyo payat ako eh. Medyo maliit-liit ang katawan ko kaysa iyo. Pero ang legs mo talaga, no? Ibang level. kasi Hindi binabayaran. Ako din eh. Kung pwede kang pa-insure eh, di ba? Ay, Angie Dickinson? Angie Dickinson. Tsaka Tina Turner, di ba naka-insure? Oo, naka-insure. Sino mas mayaman sa inyo ni Mama, ni Mother Rick Reyes? Ay, bibigay ko na sa kanya yon. Alam mo kami, bata pa kami noon. Mas mayaman na talaga siya. Ang thinking talaga niya. Hindi, Business. pareho lang kami mahirap. Mas magaling lang siya magpatakbo ng negosyo. He's more clever than I am. Tapos ngayon, saka, mas inunan niya talaga ang kung paano pagpayamanin. Tutulad din na Fanny Serrano noon na sila, mas art. Mas art siya. Parang naging siya eh, parang si David. Tapos hindi tulad ng may mga friends ako katulad nila Teng Roma ng Emphasis Salon, ang inunan nila kasi talaga
yung kanilang talent, talagang in-enrich nila yun. And then, ako naman, kasi sa umpisa pa lamang, basta maitaguyod ko ang pangangailangan ng aking pamilya, yung mga kapatid ko, mapapag-aral ko, magkameron kami ng bahay, mga ilang properties, saka kotse, etc. Saka kumakain kami ng 3 times a day. Tapos nakakabiyahe naman, nakikita po ng ibang panig ng daigdig. Okay na sa akin yun. Hindi na ako yung nag-isip na kailangan mag-double-double ang aking kayamanan. Hindi ako nag-isip ng gano'n. Sino mas maganda sa inyo? Ako siya. Di ba, Ricky? Ang bilis sumagot, ha? Sino Pero nung araw, alam mo, pag nagbibisita kami, siya, mas maganda sa akin siya talaga. Eh, kasi magaling siya mag-makeup nga. Saka hindi. Bilog ang pisngi niya. Ako noon, dugyot. Kaganyan ako. Pero ang feeling ko noon, Eva Reyes ako or Gloria Diaz. Pero siya, Gloria Romero. In fairness sa kanya, gano'n. Pero ngayon, lalabang ka na. Sorry. Sino artista ngayon yung pinapagpantasya mo? Yung willing ka makipag-sex bukas na bukas? Kung pwede silang lahat, okay. Walang particular na, gwapo naman ito, sarap naman ito. Wala, hindi. Hindi ka na ganun ngayon. Hindi na ako ngayon sa pagkagwapo tumitingin eh. Ang tinitingnan ko lang, gusto ba niya ako, magpe-perform ba siya? Mamahalin ba niya ako? Papatungan ba niya ako ng bonggang-bongga? Yung panahon mo, may model ka na lalaki na naging Marami jowa. sila. Alam ko ng panahon nyo, uso yun eh. May pagka, pero hindi, inaamin ko, may mga Meron. nagdaan sa aking mga kandungan. Basta ganun daw yun eh. Pag last designer, kung sino daw yung laging nasa fashion show mo or yung usually yung nasa dulo na lalaki, yun daw yung handle ng designer. Totoo ba yun? Ako, sa akin, pero hindi naman sa akin. Kasi naman yung nagugusto ko sa mga modelo ko, yung hindi talagang super gwapo na laging finale eh. Na ang gusto ko talaga sa lalaki, makita ko talaga na matangkad, matipuno, at saka higit sa lahat, may talagang maganda ang kanyang kinabuka, ang kanyang hinaharap. Yun lagi. O ikaw, napansin ko dahil nga nag-endorse ka ng MX3, hindi ko alam kung dahil nag-endorse ka ng MX3, kaya ka naging very religious, spiritual and all, or ganyan ka na Hindi talaga naman, dati pa? hindi naman. Kinuha nila ako dahil alam nila na religious and spiritual ako. ka. Kasi, actually, I'm a Roman Catholic. As in Ako Roman din naman Catholic ako. pa rin. Pero there are times kasi na I'm searching for more words from the Bible, more enhancement, enlightenment, or whatever you may say. So ngayon, ito si Teng Roma, inaya niya ako one time dito sa CCF. That time sina CCF, mga nandoon pa sina Nestor de Villa, mga buhay pa yung mga tao doon. At maliit pa yun. Hanggang sa nakita ko yung the teachings of the Bible sa kanila, saka the good music, all the stuff. So, nag-a-attend ako ng mga iba't ibang fellowships na ganyan. So, Roman Catholic ka, born again ka pa at the same time ngayon? Let's put it that way. Yeah. May santo ka pa rin sa bahay? Oo. Hindi ka tuloy ibang born again, tinapon yung mga santo sa Ako, bahay? ayoko naman ganun. Dahil I won't be a Christian had it not been of my faith in the Catholic religion. Correct. O, ito Hindi na naman lang. yun. Last question, Mama. Sige pa. Ito na yung kaharap mo na ang Panginoon. Anong sasabihin mo para papasukin kaya sa langit? Lord, thank you so much for creating me for who I am. And siguro, pagpanik ko sa langit, sa iyo, pagpaharap ko sa iyo. Nakaharap mo na siya ngayon eh. Yun na nga. Ikaw, Kaya lang di pa niya binubuksan. Anong sasabihin mo sabi para ko, buksan niya? Lord, buksan mo yan dahil alam mo na I did what you want me to do to this world. Alam mo na may marami naman ako tinulungan, hindi ako nanunumbat. Pero yung inassign mo sa akin, yung assignment na ibigay mo sa akin, natupad ko, Lord, hindi ba? Kaya buksan mo ako ngayon din. Bongga. Thank you, Mama. Yan po ang part 3. Oh my God, Ang di ko po saya. alam na ito pala may part 3. Pero Ang saya. Maganda pag ginugulat si Mama Rene kasi honest nung sagot tsaka may kabuluhan. oo nga, parang napansin ko yun. Ano ka? Napansin ko pag hindi ka nagre-realize sa script, ano ka, tao. Kasi Ganun dapat. mawawalan ako ng producer Really, pagka wala akong script. Guide mo lang naman yan. Wala namang problema. Kaya So thank you also for having me here. Oy, thank you Such so an honor. much. Sana to be interviewed maulit by ito. you. Go anytime. Talaga. Susunod, pag-uusapan naman natin yung mga bagay-bagay. Mga kaibigan, yan po ang aking sweet friend na si
John Sweet Lapos. At sa muli po na pagkikita natin, iba naman ang aking kakausapin na ganito rin ko kataray. Ganito rin kagaling at higit sa lahat, very totoong-totoo. Very transparent. I love you all and happy na bonggang-bonggang 2026. Dito lang po sa Rene Salud Philippines sa channel na PH Time. Love you! Happy New Year, Mama. Thank you for having me. And the most stunning Melanie Mimi Marquez! Dahil sa iyo, professional tuloy ako. Correct. Diba na? Thank you, ha? Bakit? I love you so much. Talaga, totoo. Hindi pa ako magiging beauty queen talaga kung hindi ako nabigyan ng blessing, assurance, and confidence ng Mama Rene. Sino yung nakatulong na tao sa'yo? Alam mo sino? Sino? Ikaw. Rene Salud. Para naman Bata pa lang ako, Rene Salud. Ay, ibig sabihin, tanda ako ganon? Hindi pa ako pinapanganak. Rene Salud. Sayang ang ganda mo. Oo. Hindi naman. Mana lang sa'yo? The universally loved Mama Rene Salud. Rene Salud, Philippines! Mga ining, mga tutoy, I love you all.